Yo guys! So, welcome back to my channel. My vlog. So, napag-utusan lang na magpunta ng San Luis Co-op kasi bibili ako ng cake para sa birthday ni Kuya Junjun kasi walang cake dito sa Co-op ng Poinsa pa. And this is my first time na magdadrive ako alone. And legal talaga kasi dati hindi talaga ako nagdadrive mag-isa kasi I was afraid to the police here. Ayoko nga, sobrang complicated kapag nahuli ka ng police. So, ayan, tinanggal ko muna yung jacket ko and inaayos ko yung upuan ko kasi minsan nangangala yung pa ako, hindi ko alam. I forgot na ayusin ko pala yung chair ko bago mag-drive. So, license check first kasi baka mamaya maispatan ng police, wala tayong maipakita. Baka mag-goodbye Canada tayo bigla, diba? So, ganun sila kahigpit dito sa mga laws nila. So, tayo sunod-sunod na lang. So, ayan, after nyan is magpa-fasten na seatbelt na sana ako kasi sabi ko, ba't parang ang layo ko naman? Wait lang, usog ko muna yung chair ko. O, diba? Parang masyado aggressive ang person. Pero, ganyan lang talaga ako kumilos. Like, parang so clumsy na sobrang, ayan. So, inaayos ko yung mga side mirror, rear mirror. So, dapat yan yung mga bagay na ginagawa mo kapag aalis ka ng bahay para hindi ka na mag-aayos na nasa road ka na, ay, ang gulo yan. So tayo na shades. Dati iniisip ko, akala ko formal lang yung pagsusuot ng shades. Yung pala, kailangan mo talagang magsuot kasi sobrang liwanag ng araw na nasisilaw ka, hindi mo makikita yung daan. So, Gomora Bells na nga ang first on ability, mag-isa, and hindi na ako kinakabahan na mag-drive. Siguro kasi sanay na, and legal ka na. So, kahit ispatan ka ng police, 7.2 ata to, sorry. Yabang. So, ayun, nag-drive na ang first one, and sobrang layo ng driving ko kasi 43 kilometers. Imagine that. Papunta pabalik, 43 plus 43. Ganun kalayo yung drive ko. So, sobrang haba talaga ng park dito sa Canada. Like, sobrang daming park dito. And yung Koshibugwak part na lagi kong pinupost is sobrang haba niya. So, parang dun sa place namin, which is Poinsa pa, palabas ka pa lang, papuntang highway is, it takes you 26 minutes. So, after niya, ang bilis ko, diba? Dumating na ako agad sa co-op. So, nagdala ko ng bottle kasi bibili din ako ng water. And then, ayan. Automatic yung pintuan nila dito. So, first time ko makapunta dito, sobrang, hala, ang galing. Ignorant. So, ayun. Hanggang sa nasanay na. So, first, pumunta ako dun sa cake section para tumingin ng cake. Dapat yung bibilhin talaga naming cake is small lang. Yung $5 lang. Kasi hindi na talaga kami mahilig sa cake. And hindi na ako ganun ka mahilig sa sweets. Yun. So, ang mamahal ng cake dito, grabe te. Hindi katulad ng cake dun sa Rishibukto na maliliit and alam mo yon. So, pinadedicate ko na kay ate girls yung cake. Nilagay niya lang happy birthday Junjun. Walang galang. Hindi na kuya. Sorry kuya Junjun. So, after that is pumunta na ako sa ibang section para bumili naman ng drinks namin. So, konti lang talaga yung binili namin kasi medyo tipid-tipid kami ngayon dahil wala kaming work and seasonal yung job namin dito sa Canada. So, bale, yun, bumili ka lang dapat ng kung anong kailangan mo. So, iwas muna sa luho. Ayan, so, pumili kami yung Pepsi dito. So, yan yung gusto nilang pinabili sa akin. Pepsi and iced tea. So, nagulat din ako ang pangalan ng iced tea nila dito or Nestea sa Pinas is Brix. Brix Girl. Like, oh my gosh, yun pala yun dito. Okay, noted. So, pumunta naman ako dito sa mga animal section. Animal. So, yung mga, naghanap ako ng parang plastic doon sa liter ng cat namin. Kasi nga, ang daming poop! Kailangan ng palitan. Ubus na yung plastic nila. Pero wala ng plastic para sa mga cat. Pang dogo na lang. So, ayun, bumili na lang ako ng liter na pampabango doon sa mga poop nila. Dahil napakabaho ng tae ng pusa. Hindi mo matitake, girl. Like, oh my gosh. So, ayan. Sobrang mahal na mga bilihin dito sa Canada, te. Grabe. Ito, bumili din ako ng pang-spray kasi grabe pag may jumeb sa CR. Ay, grabe. Parang nagbasuka talaga sa baho. Hindi ka makaka-CR talaga. So, after nyan is pina-check ko tong crossword namin dahil ayan ang aming pinagkakaabalahan ngayon. After that, bumili rin ako ng water. Hindi ko na na-videohan kasi alone lang ang person. Independent siya ngayon. Ay, di magiging madrama. So, after niyan is bumalik na ako ng parking lot para ilagay sa trunk yung mga pinamili nating mga bagay-bagay na
hindi naman sobrang dami kasi sobrang tight din talaga ng budget natin. So, ayun, naka $43 tayo. So, medyo 2,000 na yun sa Pinas. Nakita nyo naman yung nabili ko. Pepsi lang, cake, tubig. Yun lang. Tapos naka $43 na, te. Grabe, ang mahal talaga ng cost of living dito sa Canada. Pero, kanya-kanyang diskarte na lang talaga yan. So, yan. Pinasok natin. Todo ang acting ng person dyan. May pag-transition pa ng mga camera talaga. Like, nakailang take tayo dyan, te. Tignan mo naman. Sobrang nagpapaka-independent ng person. Kapag mag-isa ang person, kayang magbit-bit ng job. Pero kapag may kasama, kuya, pabit-bit naman kasi. Bigat talaga. Wala kang choice. Kailangan mo bit-bitin. Wala kang kasama. So, after nyan, binabalik din yung cart dun sa cart section, sa parking lot. So, sobrang discipline ng mga tao dito sa Canada and sobrang babait. Like, 100% the best country for me. Perfect! So, after nyan, bumalik na ako sa car. Then, ritual ulit ng mga dapat bagay-bagay na gawin. So, in-start ko na yung car. Then, going home na again. So, yan lang yung nangyari. A glimpse of my day in Canada. Oh, perfect. Pinakita pa yung crossword. Pinakita ko pa yan, pero hindi nanalo, te. Nalugi pa ako. Nalugi yung negosyong ganito. Grabe. Hindi na uulit. So, yan. Nice ko ulit yung aking hair. Sino ka dyan? So, after niya, nag-drive na ako ulit. And good thing is I try this na mag-drive ng mag-isa kasi napakasarap sa pakiramdam na you have your own space. Wow, kahit hindi kayo may-ari ng car, girl. Ganun yung pakiramdam, like nakaka-unwind siya and na-face mo yung fear mo na kaya mong mag-drive mag-isa. Kasi ganun ako dati, like I don't wanna drive alone. Dapat laging kasama ko ang ate step, but I have to be independent kasi soon magkakaroon na kami ng different ways, path. Magkakanya-kanya na rin talaga kami magkakapatid. And I'm so glad na na-try ko yung experience na to. And I'm so happy. It feels like na-fulfilled ang heart ko, like 1/4. Arte! Yun lang, guys. Thank you for watching my videos. And I hope na may nakuha ka naman na konting sense sa vid ko na to. So, napakaganda talaga ng Canada. And I hope you can come here soon. Manifest natin yan. Hope to see you guys here in Canada. See you on my next videos. Bye!